lang naman ngayon, may mga opisyal ng gobyerno na nasangkot sa katiwalian. Mula sa mga dating senador hanggang sa mga dating pangulo, marami nang naakusahan at meron pang nakasuhan. Ang tanong ng taong bayan, may napanagot na ba noon at paano naman ngayon? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Minsan sa ating kasaysayan, may nakulong ng dating Pangulo, ilang senador at mga dating opisyal ng gobyerno matapos madawit sa katiwalian. Nariyan ang kontrobersya kaugnay sa pagtanggap umano ng weteng payola at stock manipulation na nauwi sa impeachment at pagpapatalsik sa pwesto kay dating Pangulong Joseph Estrada. Si Estrada nakulong at nahatulang guilty sa kasong plunder pero kalaunan ay nabigyan ng executive clemency. Nariyan ang umunoy maanumalyang NBN-ZTE deal noong 2007, maling paggamit ng pondo ng Philippine Charity Sweepstakes at fertilizer fund scam o pondo ng fertilizer na nagamit umano sa kampanya sa 2004 elections. Naaresto pa nga si dating Pangulong Gloria Arroyo at nakulong. Pero nakalaya din noong 2016 matapos mapawalang sala sa kasong plunder. Nakulong sa kasong plunder si Janet Lim Napoles at mga senador na sina Bong Revilla at Jinggoy Estrada habang na-hospital arrest si Juan Ponce Enrile. Pero napawalang sala sina Revilla, Estrada at Enrile. Ngayon si Napoles na lang ang nakakulong matapos mahatulan. Panahon ni dating Pangulong Duterte sa panahon ng pandemya, sinasabing may katiwalaan ding nanalasa ang umano'y overpriced medical supplies na binili ng gobyerno sa Pharmaly Pharmaceutical Corp. Nasa korte pa ang kaso at nakakulong si Lloyd Christopher Lau, dating opisyal ng Procurement Service ng Budget Department. At ngayon nga, nalantad naman ang sabwatan sa maanumalyang flood control projects. Sa pagsusuri raw ng grupong Right to Know Right Now, isang Freedom of Information Advocacy Group, nakita nilang naging mas malawak at garapal ang katiwalian sa flood control. Nagbaba ng project si ganyan, ang ganyang politiko, ibababa sa field, let's say sa DPWH, and that project was the result of, that's why it was identified with the politician, is because it's the politician that was responsible for the insertion of that project in the GAA. At may sinasabi na nalagay pa lang sa GAA ay tumatakbo na yung SOP. Hindi pa nagbabayaran o hindi pa nga nabibid, tumatakbo na yung SOP. Ngayon kaya nakikita, but how brazen the system has become. Panawagan ng grupo sa gobyerno, tiyaking mapapanagot ang dapat managot. Si Pangulong Marcos may binuo ng Independent Commission for Infrastructure na habol sa mga nangurakot sa pondo para sa flood control projects. They have subpoena powers to investigate anything and anyone. Sa ngayon, hindi pa rin pinapangalanan kung sino ang bubuo sa komisyon. Ang DPWH nagsimula ng maghain ng mga kaso laban sa ilang opisyal ng kagawaran. Ang pangako ni Secretary Vince Dizon, hindi raw ito matatapos sa pagpapakulong ng mga sangkot. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. I will meet with the Anti-Money Laundering Council sa Lunes para ma-discuss na natin ang possible freezing and later on forfeiture of assets ng mga involved dito sa grabing pagnanakaw ng pondo. Gagawa rin daw sila ng mga polisiya para masarhan ang butas na nagiging daan ng katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Pero paano matitiyak na kapag hubo pa na ang ingay at nabaling na ang interes ng publiko sa iba, patuloy na sisingilin ang mga nagkasala? Sabi ng Right to Know Right Now, dito papasok ang kahalagahan ng pagluluklok ng matinong ombudsman na magpupursige sa kaso. Naglabas din ang Right to Know Right Now Coalition ng isang statement that calls for a bold and correct choice for the next ombudsman, one that is fiercely independent and proactive. The greater mandate and responsibility falls on the institutions constitutionally designed to provide us
precisely that function, and that's the Office of the Ombudsman. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang paghanap sa bagong ombudsman na hahalili sa nagretirong si Samuel Martires. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras.